Malamang bibigay sa'yo yung guy sa kalandian mo, Body. Napahagalipak muli ng tawa ang mga ito sa bulalas ni Erica na ikinaningkit ng mga mata ni Danica sa mga itong kitang hindi natutuwa sa nabasa sa kanyang kapalaran. Ang saya nyo kabagan sana kayo. Smid pa nitong tumayo na. Maraming salamat po sa pagbabasa nyo sa amin. Although nakakatakot, kabad, exciting, ay masaya po kaming nagkadaya kami sa mga maaari mangyari sa hinaharap. Ani Kate na nag-iwan ng 1,000 sa mesa ng Ale. Hoy, mag-ambag din kayo. Baling nito sa aming anim. Naku, sobra na ito, iha. Bulalas ng Ale sa laki na ibinigay ni Kate pero nagbigay pa rin kami. Kitang naluluha pa ito sa mga ibinayad ng mga kasama ko. Maraming salamat po, ate. Hindi matatawaran ng halagang iyan ang mga babalang nabasa mo sa aming kapalaran. Ani Lia, nasinang-ayunan namin. Akmang lalabas na kami nang pigilan ako nito. Iho, sandali. Pwede ka bang makausap ng masinsinan? Napalunok ako napalingon sa asawa kong natigilan din sa pagpigil sa akin ng Ale. Ate ha, alam kong habulin ng asawa ko pero wag namang pati kayo makikipila pa dito. Lia, mahinang saway ko kaya napahagalpak ng tawa ang mga kaibigan nito at binitbit na itong palabas. Sandali lang naman. Ikaw talaga? Naiiling na saad ko at muling naupo sa silya para sa aling bakas ang pag-aalala sa mga matang ikinapalas ng mga ngiti ko. Alex. Wow, alam niyo po ang pangalan ko? Manghang bulalas ko na mahina ikinatawa nito. Manghula nga ako, di ba? May hindi ako nasabi kanina sa mga nabasa ko sa kapalaran niyo ng asawa mo. Ano po iyon? Kabadong tanong ko. Napahinga ito ng malalim na matiim na tumitig sa akin at muling hinawakan ng kamay ko. Magpakatatag ka lang, iho, dahil darating ang oras na ikaw ang magiging liwanag sa pagdidilim ng buhay ng asawa mo. Nangunot ang noo ko at napapilig ng ulo. Anong ibig niyo sabihin? Umiling itong pilit ng umiti. Kapag dumating ang tamang oras at masusunod ang mga nakita ko sa hinaharap niyo, masasabi kong worth it ang lahat ng paghihirap, pagtitiis at pagsasakripisyo mo para sa kanya. Napalunok ako napatango-tango kahit parang natatangay ang diwa ko sa babala nito. Natutulala akong lumabas ng kubo nito at sinalubong naman ako ng anim. Han? Bakit? Ano sinabi niya? Napabalik ang ulirat ko sa malambing na boss ng asawa kong nakayakap sa akin. Habang naglalakad-lakad na kami dito sa gilid ng pampang na may kanya-kanyang sinisip-sip na buko juice. Wala naman, honey. Sabi niya, pagbasehan daw natin ang mga nabasa niya sa atin para magdoble ingat tayo sa mga ikinikilos natin sa hinaharap at sa mga makakasalamuha pa natin. Pagkakaila ko, ramdam kong natigilan at namutla ito pero pilit ngumiti at tumingkayag na humalik sa pisngi ko na ikinangiti ko at mariinding humalik sa noon nito. Yeah, she's right, hon. From now on, magdoble ingat na tayo sa mga nakakasalumuhan natin para sa mga magtatangkang sirain tayong dalawa. Don't worry, Body. Nandito ang buong barkada para alalayan kayo sa isa't isa. Kung sakali at magkatotoo yung mga nabasa niya sa kapalaran natin, nandirito naman tayong lahat para alalayan ng isa't isa. Ani Kate na sinang-ayunan na namin at napag-group hug. Pilit kong inaalis sa utak ko ang isinaad ng alis sa akin. Hindi ko pa rin makuha ang punto nito na ako ang magsisilbing liwanag sa oras na magdilim ang buhay ng asawa ko. Kinabahan at natatakot ako sa pinupunto nito kung ano man iyon. Hon, is there something wrong? Napailing akong pilit minitian ang asawa ko. Natutulala na naman ako habang nandirito kami sa dalampasigan na pinagmamasdan ang 5 kaibigan nitong naghaharutan sa dagat. Humalik ako sa ulo nito nang sumandal sa akin at iniyakap ang kamay sa braso ko. Wala, honey. Masaya lang akong maayos tayo. Pagkakaila ko, napahinga ito ng malalim at pinag-intertwined ang mga daliri naming mariin itong hinalikan. Pasensya ka na sa akin, Alex. Magsimula tayong muli at i-work out ang marriage natin, ha? Tumulo ang luha kong nilingon ito.
Umayos din ito ng upo na humarap sa akin at pinahid ang luha ko. Totoo? Pumapayag ka na, honey? Tumango-tango itong ikinahagulhol ko at kinabig ito. Maging ito ay napahigbi na ring mas niyakap ako. Sobrang saya ng puso kong marinig sa kanya ang katagang iyon. Parang ngayon pa lang ay masasabi ko ng worth it lahat ng pasakit at pagtitiis ko sa ilang buwan na pagsasama naming napakalamig nito. Natatawa itong kumalas na pinahid ang luha ko at mariing humalik sa mga labi ko. Tingin mo, Han? Magkakatotoo kaya yung mga hula sa atin? Muli ako nakaramdam ng kakaibang takot sa puso ko sa babala sa akin nung ali. Pilit akong ngumiti at umiling para hindi na ito mabahala at mahinula ang iyon din ang inaalala ko. Ang mahalaga ay magkasama nating susuungin lahat ng parating na unos sa pagsasama natin, Leah. Makakaya nating lagpasan ang lahat basta magkasama nating reresolbahin ano mang pagsubok ang dumating sa atin. Pagpapatatag kong ikinangiti na rin ito at napahaplos sa pisngi ko. Matagal-tagal din kaming nagkatitigan sa mga mata na may matamis na ngiting nakapaskil sa aming mga labi. I trust you, Alex. Napalabi akong pinangilida ng luha sa pambabasag nito sa aming katahimikan. Napahawak ako sa kamay nitong nakahaplos sa pisngi ko at mariing humalik sa palad nito. Salamat, honey. Tiwala din ako sa'yo. Akmang sasayad na ang mga labi ko dito nang may humarang na palad sa pagitan naming ikinatingala naming mag-asawa. Enough, lovebirds. Kanina pa kayo tukaan ng tukaan. Naginit ang mukha ko sa nakangising pagsulpot ni Kate na sinundan pa ng 4 na naiiling sa amin. Tumayo na kami ni Leah na nakapamewang sa mga ito. Kate ng mundo! Nanggigigil na singhal ni Leah na ikinahagikik nilang 5. Bakit Malia Bonavista? Montesilia? Ibinalik ko lang ang pabor sa'yo. Natatawang sagot nito na ikinalingon at kunot ng noo ko. Anong pabor? Hindi ko naman iniistorbo ang bebe time nyo ng Ignacio mo. Gigil nitong saad. Umakbay na ako ditong hinahaplos sa likod para pakalmahin sa nagsisimula nitong pag-aalboroto. Tuwang-tuwa pa naman ang mga kaibigan nitong pinapainit ang ulo ng honey ko. Remember the night before your wedding? Hindi ba't hinarangan at sinira mo ang romantic moment namin ng baby ko noon habang ikinukubli ko siya sa inyo sa laro nating hide and seek? Dong mundo, ang tagal na nun. Kahit na, sinira mo pa rin. Patas na tayo, buddy. Nakangisim pa nga asar pa nito. Alex baby, halika nga. Makibonding ka naman sa amin. Oops, tabi, Bonavista. Pahiram ng asawa mo. Napakurap-kurap kami ni Leah nang hilahin na ako ni Erica at Jessica palayo sa asawa kong umuusok na ang butas ng ilong sa pagkakapikon. Don't, Jessica! Manghihiram kayo ng mukha sa kambing kapag nagalusan niyo yan. Try me! Bulyaw ni Leah sa mga ito. Napapahagikik pa ang mga itong sinadya akong yakapin at iginiya na sa dalampasigan. Lumingon ako kay Leah na nagpapasaklolo pero hinawakan naman ito ni Kate at Danica na tila pinipigilang huwag makalapit sa amin dito. Pahamak naman kayo eh. Mamaya magagalit na naman yan sa akin. Himutok ko habang sinusuotan ako ng lifeguard. Hayaan mo siya. Hindi ka naman namin pabawasan. Napapahagikik na saad ni Jessica at pinasakay na ako sa motorboat na angkas ito. Nagkaapiran pa silang tatlo nila Erica at Karina. Bago ko paandarin ang makina at ililibot ito dito sa lawang kinaroroonan namin nang magtigil na sila sa kakakulit. Hindi rin naman kasi nila kami titigilan ni Leah at patuloy na parang mga kabuting sumusulpot kung saan-saan at sinasadyang manira ng moment naming paglalabing-labing. Kumusta na kayo ng asawa mo, Alex? Andito habang nakayakap sa likuran ko at nagpapaikot-ikot kami dito sa lawa, sakay ng motorboat. Mas maayos na, Jessica. Salamat ah. Nandyan kayo lagi para alalayan kami ng asawa ko. Ipinatong naman nito ang baba sa balikat ko at mas sumigpit ang yakap dahil nalingon na naming nasa pampang na rin si Leah na nakahalukip-kip na matamang pinapanood kami ni Jessica. Paniguradong nagngingit-ngit na naman ang honey ko sa kapilyahan ng mga kaibigan nito. Ang hirap palang makabonding ang mga ito. Naninira ng moment namin ni Leah.
Wala pa naman silang kafling kaya heto at ako ang pinagdidiskitahan. Mabuti na lang at wala namang mali siya mga ito sa isa't isa. Sadyang ang pipilya lang nila na nagagantihan din. Honey, nakangawing bati ko nang bumalik na kami ni Jessica ng Pampang. Oops, my turn. Pagpapagitna ni Erica nang akman lalapitan na ako ni Leah kaya hinila na naman ito ni Karina at Danica na napapabungis-ngis. Ano ba? Namumuro na kayo ah? Maghanap nga kayo ng boylet nyo, hindi ang asawa kong pinagpapasapasahan nyo. Reklamo nito sa mga kaibigang ngisi-ngisi sa kanya. Konting tsansin lang eh, ang damot nito. Natatawang saad na Jessica na sinaringan ng asawa ko. Asawa ko na siya, mais nga kayo. Ibahin nyo siya sa mga lalaki nyong inaasa-asawa nyo lang. Napipikong sagot nito pero napapahagikik lang naman ng mga kaibigan nitong tila tuwang-tuwa pa na pinapainit ang ulo ng honey ko. Let's go baby. Napapitlag pa ako sa biglaang pagyakap ni Erica na hindi ko na malayang nakaangkas na pala sa akin. Ihulog mo yan sa gitna, Alex. Pinigigil nila ako eh. Natatawa na ring saad ng asawa ko. Napahagalpak ng tawang apat nang mas yumakap sa Erica sa akin na tiniasan pa ng middle finger nito ang asawa kong ginantihan din. Nangangawit ang mga braso ko sa halos maghapon ko ba namang pagmamaneho ng motorboat na angkas ang 6 na Diyos ang kasama ko. Magdidilim na rin nang makabalik kami ng bahay, kaya sabay-sabay na kaming naghapunan. Hanggang sa hapag ay napakaingay pa rin nilang 6 na panay ang pasaringan sa isa't isa. Pero madalas ay ang honey ko ang pagkaisang asarin. Han, sabay na tayo. Napapihit ako sa malambing na saad ng asawa ko at may dala na itong towel at bihisan. Napapilig ako ng ulo kaya natatawa itong lumapit na yumakap sa tagiliran ko at iginiya akong papasok ng banyo. Sunod-sunod akong napapalunok sa inaasta nito. Pagkapasok namin ng banyo ay kinuha na nito sa akin ng towel at pagbibihisan ko na isinabit sa hanger. Honey naman, parusa sa akin na makasabayan kang maligo. Napangisi itong tinitigan ako ng napakalagkit na napapakagat labi pa. Sa uri pa lang ng tingin nito ay natatangay at nagiinit na ako. Bakit? Mag-asawa naman tayo, hon. Wala naman sigurong masama kung sasabayan ko ang asawa ko sa paliligo. Paanas nitong saad sa harap ko at dahan-dahang hinubad lahat ng saplot na ikinabigat na ng paghinga ko at hindi mapigilang pasadahan ang kabuuan nito na napapalunok. Para itong modelong naglakad na palapit at isa-isang hinubad na rin ang mga saplot kong nakatulala na sa kanya at hindi makakilos. Iya. Natigilan ito sa akmang pagbaba ng huling saplot ko at dahan-dahang napatingala sa nag-aalab ko ng mga mata. Parang nitong hinihigop ang lakas at katinuan ko at napapasunod sa bugso ng damdamin ko. Maging ito ay nalalamlam na ang mga mata na yumapos sa bato ko nakatingala kaya sinalubong ko na ang mga labi nito ng masuyo at may kalalimang halik na tinugunan din naman nito. Para akong nahihipnotismong napayapos sa bewang nito na humahaplos sa malambot nitong likuran, pababa sa bilugang pang-upo nitong ikinaalpas ng mumunting ungol namin sa magkahugpong naming mga labi. Honey, okay lang ba? Panas kong tanong na napatingala dito. It's all yours, son. You don't have to ask for it. From now on, you can have it every time you want it. Para lumapad ang mga tenga ko sa narinig at muling binalikan ang mga labi nito. Napahagikik pa itong tunugo ng mga labi ko. Nagdiriwang ang loob ko na hinahayaan lang ako nito sa ginagawa ko. Nangingiti kong pinagmamasdan ng asawa kong nakanganga, nadala ng sobrang pagod sa ilang beses nitong pag-ungod sa akin ng isa pa. Sabog-sabog na nga ang kobrekama namin sa ilang beses namin pang-aangkin sa isa't isa sa iba't ibang posisyon. Hindi na rin ito nagawa pang maghugas dala ng sobrang pagod kaya ako na nagpunas dito nang hindi nalalagkit na matulog. Nag-uumapaw sa saya ang puso kung sa wakas ay nagpaangkin na ito sa akin ng buong buo. Nasabi na rin itong mahal na mahal niya rin ako at higit sa lahat, may tiwala na siya sa akin bilang asawa niya. Para akong nasa magandang panaginip sa mga oras na ito na buong akala ko'y sa panaginip ko lang mararanasan. Napalingon ako sa bedside table namin na mag-vibrate ang phone nito. Nangunot ang noo ko ng unregistered number ang caller. Bigla akong kinutuban at nilukob ng kakaibang kaba.
Wala sa sariling nasagot ko ito at itinapat ang cellphone sa tenga ko. Yes, hello? Who's this? Formal kong tanong. Kabado akong hinintay na magsalita ang caller sa kabilang linya kaya parang sasabog ang dibdib ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Alex Montesilio, right? Napalunok ako sa baritonong boss na nagsalita sa kabilang linya. Dahan-dahan akong bumangon dahil baka magising si Leah. Ubod-ubad pa akong nagtungo sa tapat ng balcony para hindi maistorbo ang asawa ko sa pagkakahimbing. Yes, speaking. Napahinga ako ng malalim at hindi na mapakali. Keep my words on your mind, young man. Malia is mine. So if I were you, leave her alone. Cause what's mine is only mine. And I don't share to others what's already mine. Gotcha? Nanatili pa kami nila Leah at mga kaibigan nito sa isla ng ilang araw at sinulit na pinasyalan ang mga kalapit na isla sa amin. Tuwang-tuwa pa ang mga itong sinubukang mamuhay ng simple dito sa probinsya namin. Hi, can we talk? Napalingon ako sa malambing na boses na nagmula sa likuran ko habang nakaupo dito sa pampang at pinapanood si Leah na nagkakatuwaan na nagpapahabol sa mga alon kasama si Jessica, Danica, Karina at Erica at palubog na rin ang araw na kay gandang pagmasdan. Naupo ito sa tabi ko na nakaupo dito sa natumbang puno ng niyog sa gilid ng pinong buhangin. Sure, Kate. Matamis itong umiti na sumandal pa sa balikat ko. Alex, what do you think of me? Nangunot ang noo ko lalo na't may halong lungkot ang tono nito. Anong ibig mo sabihin? Umayos ito ng upo na humarap sa akin. As a man, what do you think of me, Alex? Am I not pretty? Sexy? Hot? Attractive? Tell me honestly, please. Napailing ako na pangiti. Akala ko kung ano na. I'm serious. Napatikim ako sa nalubong ang makulimlim nitong mga mata. Ngayon ko lang siya nakitaan ng lungkot na halatang may pinagdadaanan sa kabila ng kapilyahan at pagiging bubbly ng personality nito. You are Kate. You're absolutely perfect that no man can resist you. Complete package ka na nga kung susumahin. Mapait itong napangiti. May problema ba? Napalabi ito na napayo ko. Pero bakit hindi niya ako magustuhan, Alex? Kinakapalan ko ng amukha ko at lantarang nililigawan siya but shit, hanggang ngayon wala pa rin akong pag-asang mapalitan ang long time LD or girlfriend niya. At ngayon nanlamig na naman siya sa akin lalo. Para kong kinurot nang makita ng isang Kate Del Mundo na tanyag na heredera at kinauhumalingan ng milyon nitong fans ay umiiyak at naghahabol sa isang lalaking simple at ordinaryo lang. Si Charles Ignacio na kaibigan ko na rin. Tinapik-tapik ko ito sa balikat sa pagkakayo ko nito na tahimik na umiiyak. Siguro naguguluhan pa siya. Pero bilang lalaki, kita ko naman at ramdam na mahal ka rin niya, Kate. Kasi sino ba naman lalaki ang hindi magkakagusto sa'yo? Napalabi ito na nagpahid ng luha. Kung ganun, dapat ko pa bang ituloy ligawan at kulitin siya? Ngumiti akong hinaplos ito sa ulo. Huwag mo siyang sukuan kung mahal mo, Kate. Parang kami lang ni Leah. Hindi ako sumuko ipakilala sa kanya ang tunay na ako at nanatili sa tabi nito kahit napakalamig at hindi maganda ang pakikitungo at mga sinasabi nito. Pero hindi ako sumuko. Tingnan mo kami ngayon. Naayos namin ang relasyon namin. Malay natin kayo din ni Charles. Ani ko na napalingon sa gawin nila Leah na nagtatawanan at nagwiwisi ka na sa pampang at naghihilahan. Napatango-tango itong napabuga ng hangin na humarap na rin sa mga kaibigan. Ang saya namin tingnan, no? But the truth is, may lungkot na nagtatago sa mga matatamis naming ngiti na kanya-kanya namin problema. At ang nakakaloka, mga lalaki ang problema namin. Ang sakit sa anit, no? Natatuwang saad nito na napahinga ng malalim. Mabuti pa si Leah, maayos na kayo. Alam mo ba, minsan na niya akong iniyakan noong hindi kayo maayos na mag-asawa. Nagsaselos at nasasaktan siya sa sitwasyon niyo. Natigilan ako na palingon dito. Mahal ka na ni Leah kahit hindi ka pa niya nakikilala sa totoong ikaw, Alex. Parang hinahaplos ang puso ko at hindi makapaniwalang napatitig dito na sa mga kaibigan pa rin nakatingin. Ako? Problema ko kung paano si Hugh and si Charles na napakalamig sa akin. Si Leah,
Problema kung paano kalapitan at pangalagaan. Si Jessica, may someone from her past na hindi niya malimot-limot kahit na matagal na itong namayapa. Si Erica, pinoproblema ang handsome nerd sa university namin na parang stalker niyang nakasunod kung saan kami naglalagi sa school. Si Karina, problema din niya kung paano pangalagaan ang nobyong nanlalamig daw sa kanya. At si Danica, ayun, problema niya ang dami na lalaking instant boyfriend niya. Napanganga na lamang ako sa mga isiniwalat dito. Ang swerte ko palang mapabilang sa mga lalaking pinoproblema ng The Fierce Ladies. Ani ko na ikinatawa at iling nito. Yeah, ang swerte mo na napaibig mo ang isa sa amin. Sana katulad mo, ma-realize din ni Charles kung gaano siya kaswerte na mahal ko siya. Nakakainis naman kasi ang langiyang pusong to eh. Doon pa ako nagkagusto sa Ignacio na iyon na may girlfriend na. Nakangusong saan nito. Agawin mo, problema ba iyon? Hindi pa sila kasal at magkalayo sila. Ikaw nasa malapit ka, Kate. Walang lalaking hindi bibigay at iibig sa'yo. Ikaw ang gumawa ng paraan kung hindi siya kumikilos para sa inyo. Lalo na't mahihain yung kaibigan ko. Hayaan mo kapag nagkasarilan kami. Tutulungan kitang paglapitin kayo. Napangiti ito sa narinig at nanumbalik muli ang kinang sa mga mata nitong kanina lang ay napakakulimlim. Thanks, Alex. I feel better now. Tama ka. Ako ang kikilos para sa amin dalawa dahil baka abutin na kami ng senior ay hindi pa rin ito kikilos. Natatawang saad pa nito. Magkakasama na kaming bumalik kinabukasan nila Lia at mga kaibigan nito. Mabuti na lang at naayos na namin ng tuluyan ang lahat sa amin ng asawa ko. Wala na akong ibang mahihiling pa. Kailangan ko na lang ingatan ang tiwalang ipinagkaloob nito sa akin. Han? Mag-resign ka na kaya sa trabaho mo? Napalingon ako dito na habang inaayos ko ang botones ng polo ko. Nagkakandahaba na naman ang uso nito na parang batang nagmamaktol. Natatawa ako nilapitan itong nakaupo sa gilid ng kama na matama na kong pinapanood magbihis, papasok ng trabaho. Honey, hayaan mo na ako habang wala pa akong ibang pinagkakaabalahan. Makahulog ang sagot ko na ikinapula nito. Naupo na ako sa tabi nito at kinabig. Pakalong sa akin. Nakanguso pa rin ito na pinapakibot-kibot pa. Yumakap ito sa bato ko na hinahaplos ang nakaayos ko ng buhok sa pagkawaks ko. Pinagpapantasyahan ka kasi nila doon. Lalo na yung tertiary na Krisha. Napanay ang kapit sa'yo at ikaw naman. Hindi pwede, honey. Alam mo namang hindi basta-basta ang posisyon ko doon. Oh, honey. Magkakapasa ako. Natatawang awat ko nang kurutin ako nito sa pisngi. Nanggigigil na naman ito. Fine, basta huwag ka nang naglalalapit sa Christian yun ha. Parang batang pakiusap pa nito na nagpakurap-kurap habang matamang nakatitig sa akin para mapapayag ako sa gusto. Yumapos ako sa bewang nito na marahang pinipisil-pisil ang malambot nitong pangangatawan. Hindi ko naman siya nilalapitan, honey. Siya itong lapit na lapit pero don't worry. Ako na lang ang iiwas sa kanya para sa ikatatahimik ng napakagandang misis kong selosa. Hindi ako nagsiselos, no? Binabakuran ko lang ang akin. Iba yung nagsiselos sa possessive lang sa pag-aari nila at ikaw, Mr. Alex Montecillo. Akin ka. Kahit mga balon-balunan mo at atay at lahat ng laman loob mo ay akin na. Pagdududukutin ko ang mga laman loob mo kapag nagpayakap ka pa doon. Anito na may pagmamaldita ang tono. Natatawa akong sumubsob sa leeg nito kaya maging ito'y natatawa na rin yumakap pa sa akin. Sayong-sayo po ako, misis ko. Walang makakaagaw. Dapat lang. Hindi ko i-share sa iba ang pag-aari ko na, no? Pagtataray pa rin ito habang niyakap ako. Ang sarap lang sa pakiramdam na ipinagdadamot ako at pinagbabawalan nitong naglalalapit sa ibang babae. Hindi tulad dati na halos ipamigay na ako at walang ibang ginawa, kundi ipamukha sa akin na hindi niya ako gusto at wala siyang pakialam ano man ang gawin ko sa buhay ko. Sige na, honey, kailangan na natin umalis. Tumayo na ito pero muling yumakap sa akin na inakbayan ko naman. Magmula sa probinsya ay hindi na nga siya nahihiyang maglambing sa akin kahit nga nasa harap namin ang mga ubod ng pilyang mga kaibigan niya. Harapan na rin niya akong ipinagdadamot sa mga itong walang ibang ginawa sa isla kundi sirain ang moment namin mag-asawa sa pabigla-bigla nilang pagsulpot at madalas ay nilalayo ako kay Lia na pinagpapasapasahan ako. Honey, ihatid na kita.
Pinaningkitan ko ito sa alok nito, lalo na tulad ko ay naghahabol na rin ito ng oras para sa pagpasok nito sa university. Napangiwi itong pilit ngumiti ng napatingala sa akin. Sabi ko nga, Han, pumasok na tayo. Pagpapakyut pa nito nang umuso kaya yumuko akong ginawalan ito ng masuyong halik sa mga labi na tinugon din naman nito. Mag-aral ka mabuti, misis ko. Huwag mo na akong alalahanin sa trabaho. Behave po ako. Napangiti itong napahaplo sa pisngi ko. Opo, mister ko. I love you. Take care, ha? Lambing pa nito na panay ang smoke kiss sa mga labi ko habang nandito kami sa parking at nakatingkayad itong nakayakap sa bato ko. I love you more, honey. Ikaw din, Ingatan mo ang baby natin. Biro ko na hinaplos ang impis nitong tiyan. Napakagat ako ng labi nang pamulahan ito na bahagya akong sinabunutan sa batok. Sira ka talaga. Wala pa? Natatawa kong kinabig itong niyakap bago mariing humalik sa noo. Tungki ng ilong at mga labi nitong ikinangiti nito. Pinagbuksan ko na ito ng pinto ng sports car nito at sinuotan ng seatbelt bago humalik muli sa mga labi nito. Bye, honey. See you tonight. Nakangitim paalam ko. Humalik pa ito sa pisngi ko bago in-start ang kotse. Bye, hon. See you. Anito at nauna nang lumabas ng parking. Sumakay naman ako ng kotse ko at pinasibad patungong Tagig kung saan ang trabaho ko. Napakaganda ng mood ko na hindi mapuknat-puknat ang matamis kong ngiti sa mga labi ko sa nangyayari sa aming mag-asawa. Ang saya mo ngayon Lex. May nangyari bang maganda? Napaangat ako ng mukha mula sa pagkakasubsob ko sa mga papeles for approval ko bilang manager dito ng restaurant Decade nang may malambing na boses ang nagsalita sabay lapag ng kape sa mesa ko. Halata ba? Pabaliwalang sagot ko nang mabungaran si Christian na napakalapad ng ngiti sa akin at as usual ay halos makita ko na ang kabuuan ng dibdib nito sa pagkakabukas ng 3 botones sa suot nitong white blouse at napakataas ng pagkakatak-in ng pencil skirt nitong halos masilip na asingit sa isang tuwad. Lihim ako napapamura nang naupo na ito sa silyang katabi ko na nakikiusyoso sa trabaho ko at mukhang sinasadyang ipasilip sa akin ang dibdib nito. Nagkakasala tuloy ang mga mata ko sa honey ko. Napatayo ko nang maalala ang bili nito na huwag naglalalapit dito. Nagtataka naman itong napatingala. Kakausapin ko pa palang head chef natin. Mauna na ako. Alibay ko at lumabas na ng opisina para makaiwas dito. Ayokong naglalalapit ito dahil lantarang ipinapakita ang motibo sa akin. Napapailing na lamang ako na naglakad sa gawin ng kitchen para makaiwas dito. Mahirap nang baka bigla akong dakmain at magkasala pa ako sa liya ko. Ayokong masira ang maganda naming nasimulan kaya iiwasan ko lahat ng maaari naming pag-awayan. Mag-aalas 7 na nang makauwi ako ng unit. Tahimik pa dito at mukhang hindi pa nakakauwi ang asawa ko mula sa school nila sa dami ng missed subject nila sa ilang araw nilang pagliban para samahan ako sa Mindoro. Natigilan ako nang magawi ang tingin sa brown envelope na nasa center table nitong sala namin. Nalukob ako ng kakaibang kaba at na-curious sa laman noon. Dahan-dahan akong humakbang palapit at tinampot ito. Tumulo ang luha ko at parang pinipiga-piga ang puso ko nang mabuksan ang laman ng mga larawan ng asawa kong may kasamang lalaki na hubot-hubad sa kama.